tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang Kabanata 13, mga talatang 47 hanggang 53. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangin sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus sa mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Talinghaga. Ito po ay mga may ikling salaysay kwento. Pwedeng totoong nangyari, pwedeng katang-isip ng nagsasalaysay, ngunit may makalangit or espiritual na katotohanan. Katulad ng ating Panginoong Yesus, madalas kapag siya nagtuturo sa mga tao, ginagamitan niya ng mga patalinghaga upang ganap nilang maunawaan agad ang mensaheng gustong ipaabot ng ating Panginoon. Kagaya sa ating pagbasa, ang paghahari ng Diyos ay inihalin tulad sa paghahagis ng lambat na maraming nahuling isda. At ang gagawin ng mga tao ay iipunin yung mga mabubuti at yung mga masasama ay itatapon. At ito'y inilalarawan sa huling panahon, sa katapusan ng daigdig. Pagbubukod-bukurin ang mga tao, ang anghel ang siyang gaganap nito. Yung mga mabubuti ay para sa Diyos at yung masasama ay para sa pugon, sabi ng ating pagbasa. Ninanais ni Jesus sa Ebanghelyo sa araw na ito na imulat tayo sa kahalagahan ng ating mga pinipili at ginagawang desisyon sa araw-araw. Dahil kung ano ang pinipili mo sa ngayon ay nagpapakita kung ano ang ninanais mong mapuntahan sa wakas ng panahon. Totoo yun eh. Yes! Ang ating daw destinasyon ay nakabase sa mga ginagawa natin sa buhay na ito. Kung tayo ba ay kandidato sa buhay na walang hanggan sa langit o sa kapahamakang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Kaya nga daw dapat pinagbubuti natin na maging mabuti tayo sa harapan ng Panginoon, sapagkat sa ating mga desisyon sa buhay na ito, natin dadalhin ang ating sarili sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakang walang hanggan. Isipin ninyo, aasahan mo bang mapunta sa langit kung ang buhay mo sa araw-araw ay pagpili sa impyerno? Totoo naman. Kahit ang lahat ng tao, tanungin mo, saan mo gusto sa langit? Pero ang kanyang buhay ay hindi buhay na papuntang langit. So, diba? Nasa atin po kasing papasya at decision yan eh. Maging malinaw na isang mahabang paglalakbay at paghahanda ang buhay natin dito sa lupa tungo sa mas mahalagang buhay. So, sa buhay na ito, ang tao kapag namatay, hindi po yun katapusan na. Yun ay unang hakbang pa lang para tayo ay pumunta sa ikalawang buhay. Sabi nga na aklat ng Hebreo, pagkatapos ng isang tao ay mamatay, siya ay huhukuman. Yes! At kapag siya ay hinukuman, doon siya masasadlak sa buhay na kanyang pinili sa mundong ito o sa buhay na walang hanggan dahil siya ay naging mabuti sa buhay na ito. Maging malinaw na isang mahabang paglalakbay at paghahanda ang buhay natin dito sa lupa tungo sa mas mahalagang buhay. Kaya inaanyayahan tayo ni Jesus na magsumikap na piliin ang langit at piliin ang tama kahit na madalas mas nakakaakit ang mali. Totoo naman po yun. Dahil nga tayo'y tao, minsan may kakulangan, may kahinaan, kaya nasasadlak tayo sa mga maling desisyon, maling pagpapasya at maling pagpipili. Ngunit mahabagi naman ng Diyos sapagkat kung atin pong mimitiin na masunod ang kanyang kalooban ay pagkakaloob naman sa atin ng ating Panginoon. Yes! Tandaan ninyo,
magkakaroon ng magandang kinabukasan kung pagsusumikapan natin ang araw-araw nating pamumuhay. Araw-araw nawa nating piliin si Jesus upang hindi tayo maitapon sa impyerno. Kaya nasa atin po talaga yung pagpapasya. Sinabi ni Propeta Jeremias sa pagbasa, nakita ko kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Ito ang ipinapagawa sa atin ni Jesus habang may panahon pa tayo, lumapit kay Jesucristo at magpanibago. So magpahulma tayo sa ating Panginoong Yesus.